Ika-siyam-na-put-anim na kabanata sa pagpapatuloy. Nakahanay ang mga ito na sinabi sa kanila ni General in sight of the eight ghostly eyes na darating na ang Sword Emperor sa loob lamang ng 1 minuto. Natumugon ang mga ito na okay po sir. Nakatingin ang isang ito sa ating bida habang nag-uusap sa isip ang magkapatid na sinabi ng ating bida kay Wukong na ang pakiramdam ng paligid ay nagsasabi sa akin na mayroong hindi tama. Natumugon si Wukong na tama ka. May kakaiba daw ba kayang nangyari? At hindi na nakatiis ang lalaking ito na sinabi sa ating bida na nandito daw siya, tulad ng inaasahan. Song Woo-moon. Na nagtatakang tumugon ang ating bida na sinabi sa kanya na sino daw ba siya? Na naiisip pa niya noong nagduelo silang dalawa. At sinabi sa ating bida na ikaw na bastardo ka. Hindi daw ba niya naalala ang nangyari sa Smokescreen faction? At pagkatapos ay naalala na ng ating bida ang nangyari. At sinabi niya na tama. Naaalala ko na. Ang Windsword Regiment. Dagdag pa ng ating bida na ang isa na agad na nawalan ng malay. Na naiinis nitong sinabi sa ating bida na ikaw talagang bastardo ka. Natumingin ang ating bida sa unahan at sinabi na andito na daw ang Sword Emperor. Habang nagsasalita si Sword Emperor ay nakatingin pa din ito sa kanya na sinabi sa kanila na nandito na daw ba ang lahat. Mayroon daw silang mahalagang usapin ngayon, kaya ipapaliwanag ang mga detalye sa ilang sandali. Dagdag pa nitong sinabi habang makikita ang muka niya na ngayon. Bibigyan ko kayo ng maikling pagsusulit. Na napasabi sila sa isip na isang pagsusulit. Dagdag pa ng mga ito sa isip na anong klaseng pagsusulit daw kaya ang ibibigay niya. At pagkatapos ay naglabas ng enerhiya si Sword Emperor sa kanyang dalawang kamay. At pinaghugis espada niya ang kanyang enerhiya. Na ikinagulat naman ng mga ito pati na ang ating bida. Na sinabi ng pula ang buhok na paano daw ito naging posible. Na napasabi naman ang kanyang kapatid na si Wukong na hindi niya man lang inihugot ang kanyang espada. Na napasabi naman ang nasa dulo na ano daw ang lahat ng sword key power na yon. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na talagang kamangha-mangha. Ang espada at ang Sword Emperor. Dagdag pa niya sa isip na kayang humugot daw niya ng 12 ng espada sa pamamagitan lamang ng pag-unat ng kanyang mga kamay. Na sinabi sa kanila ni Sword Emperor na ngayon. Subukan daw nilang harangin ito. Na napasabi ang dalawang ito na saglit lamang daw. Shit! Na napasabi naman si Wukong na ano daw ito. Na napaseryoso naman ang ating bida na mabilis na huhugot ng kanyang espada. At sinabi sa isip na kung hindi daw niya ito mahaharang sigurado daw siyang mamatay sila. Na agad siyang gumawa ng Iron Castle Iron Wall. Na napatingin naman kay Wukong ang Sword Emperor na sinabi nito sa kanyang isip na ang lahat daw ng Sword Key powers ay huminto. Na makikita ang mga ito na nakatutok ang mga Sword Key sa mga lig nito. Na nagulat naman ang ating bida na nagtataka. At napasabi sa kanyang isip na huminto daw ang atake bago pa man ito umabot sa kalasag. Na nakangiting sinabi ng Sword Emperor na Song Woo-moon. Ikaw lamang ang tumugon sa aking atake. At ang iba ay hindi man lang nakahugot ng kanilang mga espada. Na napatingin naman ang mga ito sa kanya na naiinis. Na sinabi naman niya na nararamdaman kong may sapat na oras upang humugot ng espada. Na nakangiting sinabi naman ng kanyang kapatid sa kanya na tulad daw ng inaasahan. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na yan daw ang kanyang kapatid. Na naiinis namang nakatingin ito sa ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na paano naging ganoon kalaki ang pagbuti ng batang iyon. Dagdag pa niya na sa isip na kumpara noon. Hindi. Ang kanyang mga kakayahan ay hindi maihahambing mula nang huli kong makita siya. Na naiinis ding sinabi ng magkapatid na ito sa isip na hindi ka panipaniwala. Sa loob ng isang iglap, nakagawa pa siya ng kalasag gamit ang kanyang espada. Na sinabi naman ng isang ito sa kanyang isip na ang hangal na yon. Kaya't nangangahulugan ito na hindi peki ang mga balita. Naiinis na nakatingin ito sa ating bida na sinabi pa nito sa isip na narinig kong na-block niya pa ang atake ni Hahi. At ngayon, pasado na siya sa pagsusulit na ibinigay ng Sword Emperor. Unti-unti nang nawawala ang Sword Key na sinabi pa sa kanila ni Sword Emperor na sa pamamagitan ng pagsusulit na ito, sa tingin ko ay makakabuo kayo ng isang pagkakasunduan sa isang katotohanan. Na si Song Woo-moon ay may mga kakayahang lampas sa bawat isa sa inyo.
Sinabi pa niya sa kanila na makikita ang muka niya na kaya't kami ay hindi natutuloy sa duelo na nakatakdang mangyari bukas. Mula ngayon, si Song Woo-moon ang magiging leader ng Heavenly Martial Arts. Na nagulat naman ang mga ito sa kanilang narinig at hindi makapaniwala. Na masaya namang sinabi ni Wukang na brother. Na nagulat din ang ating bida sa kanyang narinig at sinabi na sandali. Paano ako magiging karapat-dapat sa pwestong ito kung wala pa tayong duelo? Na sinabi sa kanya ni Sword Emperor na hindi ito ang tamang panahon para sa ating Justice Coalition na magduelo sa isa't isa. O kaya naman ay makipaglaban-laban sa Dark Horse Martial Arts. Bumaling na ito habang sinasabi na ang mga detalye ay ipapahayag ng Insight of the Eight Ghostly Eyes. Song Woo-moon, sumunod ka sa akin mula ngayon. Natumugon ang ating bida na okay po sir. Natumalon ito sa ere na sinabi pa niya na huwag mag-alala. Pananatilihin kong steady ang aking hakbang para makasabay kayo ng babae sa tabi mo. Tara na. Mabilis ding tumalon sa ere silang dalawa na sinabi ng ating bida na tara na. Mara. Natumugon ito na okay. At pagkatapos ay makikita na sila sa ere. Na napaupo ang dalawang ito na sinabi pa ng isa na naku. Akala ko sa isang sandali, mamamatay na ako. Na sinabi naman ng isa na ito daw ay nakakabwisit. Dagdag pa nito habang nanginginig ang katawan na hindi ako kailanman naging katugma niya mula pa sa simula. Na napasabi naman ito sa kanyang isip habang nainis na Song Woo-moon. Anong klaseng tao ka ba? Na nakatingala naman ang kanyang kapatid na si Wukang na sinabi niya na saan daw kaya niya dadalhin ang kanyang kapatid. Na makikita sila sa ere. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na kamangha-mangha. Napakaraming matututunan mula sa kanya sa simpleng pag-obserba sa kanyang pagganap ng light step technique. Na sinabi pa ng ating bida sa isip na makikita si Sword Emperor na ang absolute state ay talagang hindi maisip. At hindi daw ito isang estado na hindi mo kayang mahuhulaan. Dagdag pa niya habang naiisip niya ang kanyang lolo na oo, ito ay isang malabong kwento para sa akin na sundan ang mga yapak ng aking lolo sa ina. At pagkatapos ay makikita ang City of Taiyuan ng Shanxi Province. Base ng Dark Horse Martial Sect Main Gate. Na lumapag sila dito na napasabi ang ating bida na nagugulat at napasabi sa isip na hindi daw ba't ito ang Dark Horse Martial Sect. Dagdag pa niya sa isip na maaari bang pumasok tayo ng walang paalam. Na tinutukan ng mga gwardya si Sword Emperor na sinabi ng mga ito na sino daw siya. Natumugon ito na sinabi na nandito ako para makipagkita sa aking matagal na kaibigan na si Kuyuho. Maaari mo bang tawagin siya para sa akin, pakiusap? Na sinabi ng gwardyang ito na paano mo nagawa na banggitin ang pangalan ng aming leader. Sigurado akong nababaliw ka na. Na sinabi naman ng ating bida na saglit lamang daw. Alam niyo ba kung sino ang lalaking ito? Na ikinumpas naman ni Sword Emperor ang kanyang daliri. Na ikinaangat ng dalawang gwardya na napasabi ang isa na ano daw ang ginagawa niya. Na napasabi naman ang isa na ano. Na ikinumpas ni Sword Emperor ang kanyang daliri pauna. Na ang mga gwardya ay tumilapon sa itaas ng main gate sa looban. Na makikita ang main gate na mapapakinggan ang sigaw ng dalawa. At pagkatapos ay mabilis na lumabas ang isang ito na sinabi na ikaw na bastardo ka. Ano daw ang ginagawa niya sa kanyang mga tauhan? Na makikita ito na bumaba na sa lupa. Na napasabi naman ang ating bida sa isip nang makita ito na napakalaki niya. Nanginginig ang katawan ko sa kanyang presensya. Sino ba ang lalaking ito? Na nanggigigil ito sa harap ni Sword Emperor. Na sinabi naman niya na huwag masyadong maglaro ng magaspang. Baka matakot ang mga bata sa tabi ko. At pagkatapos ay malakas nitong sinabi na Sword Emperor matagal-tagal na rin daw. Ito pala ay ang leader ng Dark Horse Martial Sect. Ang Power Emperor. Habang nakatingin ang ating bida sa kanila, ay sinabi niya sa kanyang isip na kaya't ang lalaking ito ay ang Power Emperor. Kasama ng Sword Emperor, isa siya sa pinakamagagaling na mandirigma sa mundo. Na sinabi naman sa kanya ni Sword Emperor na Kuyuho. Mayroon akong mahalagang bagay na dapat ipaalam sa iyo. Gusto mo bang makinig sa akin? Na itinusok nito ang kanyang malaking espada sa lupa na sinabi niya na kung ang tamad na katulad mo ay nandito para makipagkita sa akin, tiyak na may importante itong dahilan. Na sinabing muli sa kanya ni Sword Emperor na kaya, hindi mo pa rin alam kung ano ang nangyayari.
Sa tingin ko, hindi na kasing ganda ng dati ang impormasyon ng Dark Horse Martial Sect. Na naiinis naman itong tumugon na ano. Gusto mo bang ayusin ang lahat ng hidwaan na pinananatili natin laban sa isa't isa ngayon din? Na makikita ang mata ng ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na naglalabas siya ng napakalaking pagbabanta at lakas na nagpapamanhid sa aking katawan. Anong klaseng hidwaan ang meron ang dalawang ito laban sa isa't isa bilang magkaibigan? Na makikita ang dalawa na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na oo nga. Sila ang dalawang higanteng nakatayo sa magkasalungat na dako. Sila ang mga leader ng Justice Faction at Evil Faction. Imposibleng maging maayos ang kanilang relasyon. Sinabi pa ng ating bida na makikita ang muka ng dalawa na parang anumang oras ay pwede nang sumabog ang laban. At dito na po nagtatapos ang ika-76 na kabanata. Ika-77 kabanata sa pagpapatuloy. Isang tao ang pumatong sa pader. Na nagulat ang ating bida nang tawagin siya sa isip nito na sinabi na Big Brother Song. Matagal-tagal na tayong hindi nagkita. Na napasabi naman ang ating bida sa kanya na oo nga, so gumrak. Matagal na nga tayong hindi nagkita. Dagdag pa niya na naayos na daw ba ang mga bagay-bagay. Natumugon ito sa kanya at sinabi na oo at nasa bahay ko siya ngayon. Na nakangiting sinabi ng ating bida na napakabuti. Marahil ay may malakas na pagtutol doon. At pagkatapos ay sinabi na ni Sword Emperor na hindi ko sa tingin ngayon ang tamang panahon para ayusin ang mga bagay sa iyo. Muling bumangon ang Atrocious Sandstorm. At umaatake ang Black Bulgang sa atin matapos makipagsanib puwersa sa Atrocious Sandstorm. Na nagulat naman ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na ano. Paano nangyari iyon? Na nanggigigil naman ito na sinabi niya na ang Atrocious Sandstorm ay muling bumangon na naman. Ang mga buwisit na mga bastardong iyon. Sinabi pa nito sa Sword Emperor na ngunit bakit daw siya pumunta sa kanya? At bakit daw niya tutulungan ang Justice Coalition? Na sinabi sa kanya ni Sword Emperor na hanggat nagsanib puwersa sila. Kung walang tulong ng Dark Horse Martial Sect, babagsak ang Justice Coalition. Na makikita pa ang mata nito at sinabi na kung ganoon. Ano ang susunod na target nila? Na sinabi nito sa kanya na siyempre, hindi ko inaasahan na mananalo ang Justice Coalition laban sa mga pinagsamang puwersa na yon. Dagdag pa niya na gayunpaman, kung labis silang humina pagkatapos ng laban sa Justice Coalition, sa tingin ko, mayroon kaming magandang pagkakataon para sa tagumpay, kami ang Dark Horse Martial Sect. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na hindi rin ganap na sigurado ang Power Emperor tungkol sa laban. Dagdag pa ng ating bida na napakalakas ba talaga ng pinagsanib na puwersa ng Black Bulls Gang at ng Atrocious Sandstorm. Na nakatungong sinabi ni Sword Emperor. Na hinihiling daw niya sa kanyang Dark Horse Martial Sect na harapin ang Atrocious Sandstorm. Dagdag pa niya na kung magagawa niyo iyon para sa amin, babayaran ko kayo ng malaking halaga ng ginto para sa Dark Horse Martial Sect. Na napaisip naman ito na napasabi na ginto. At pagkatapos ay tumawa ito kaharap si Sword Emperor na sige. Kukunin daw niya ang kanyang hiling. Na napasabi naman si Sword Emperor sa kanyang isip na sa simula pa lang, ang balak niya ay makinig lamang sa amin kapalit ng kaunting kabayaran. Dagdag pa niya na makikita ang kanyang muka na nakangiti na siya pa rin ay tuso tulad ng isang fox. At pagkatapos ay sinabi ni Power Emperor na itinikom ang kanyang kamao na kami. Ang Dark Horse Martial Sect ay tutulong sa Justice Coalition upang labanan sa digmaan laban sa Atrocious Sandstorm. Dagdag pa niya na tiyak daw na bubuwagin na nila ang Atrocious Sandstorm ng tuluyan. Nababaling na sana si Sword Emperor na sinasabi na okay. Sige, aalis na ako dahil abala tayong lahat. Nang biglang itinuro ni Power Emperor ang ating bida na sinabi na bueno, sino daw ang batang iyon na kasama niya? Napangiting sinabi ni Sword Emperor sa kanya na sa huli, hindi mo mapigilan ang iyong pagkamausisa. Dagdag pa niya na ang batang ito ay apo ng Palm Emperor. Na hindi makapaniwala si Power Emperor na tinitigan siya at sinabi na ano. Naku po. Akala ko maakit ko siya sa panig natin dahil mukha siyang napakatalented. Dagdag pa niya na sa lahat ng pagkakataon, siya ang apo ng makulit na gago. Naiisip pa niya ang sasabihin sa kanya ni Palm Emperor na Power Emperor. Nakakadismaya ang iyong pagpapalaki. Hindi ito maihahambing sa aking apo.
Na biglang tumaas ang hangarin niyang pumatay na nakatitig sa ating bida, at sinabi na nakikita ko na ang ulol na yon na pinagtatawanan ako sa pamamagitan ng paghahambing ng kanyang apo sa akin. Dagdag pa niya sa isip na sa makatuwid, imbes na makita siyang lumakas sa hinaharap, dapat ko bang patayin ang batang ito ngayon na napasabi na hindi daw ito maari. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang isip na ang lakas ng kanyang pagnanasang pumatay. Na biglang humarang si Mara na sinabi na proprotektahan daw niya si Wumuon. Na napasabing nagulat naman ang ating bida na Mara. Na napatingin naman si Power Emperor kay Mara na nagtataka. At sinabi sa kanya na ang galaw ng batang ito ay mukhang espesyal din at mayroon kang potensyal na maging isang Grim Reaper. Na nagulat naman si Mara sa kanyang napapakinggan at walang maintindihan sa kanyang marinig. Na sinabi naman ng Sword Emperor na tulad ng inaasahan, nalaman mo na. Na sinabi pa ni Power Emperor na ito daw ang nakakagulat. Ang pagpapanatiling buhay daw ng batang ito na nagtagumpay sa martial arts na nagdulot ng banta sa Murim. Na sinabi naman ni Sword Emperor na kahit na ang Grim Reaper ay isang tanyag na mamamatay tao, iyon ay naganap na 600 taon na ang nakaraan. At ang tao ang masama, hindi ang martial arts. Na sinabi naman ni Power Emperor na makikita ang muka nito na hindi talagang may mga masamang martial arts. Ang ilang martial arts ay nagbabago sa pagkatao ng tao, katulad ng dark arts. Natumugon sa kanya si Sword Emperor at sinabi na kasalanan din daw ito ng taong natututo ng dark arts. At kasalanan ng tao na hindi nila mapaglabanan ang kapangyarihan ng dark arts at sa huli ay nagiging possessed nito. Na nakasimangot na sinabi sa kanya ni Power Emperor na nagsasalita ka ng mga katuruang hindi makatotohanan. Na napatingin naman ang ating bida kay Mara at sinabi niya sa kanyang isip na palagi akong nagtataka kung bakit sobrang lakas ni Mara. Ngayon, may kabuluhan na. Na siya ay nagtagumpay sa martial arts na dati nang ginamit ng Grim Reaper. At pagkatapos ay sinabi ni Power Emperor kay Mara na mas bagay ka sa masamang faction kaysa sa makatarungang faction. At dapat kang pumunta sa aking panig. Hindi lang kita maaring gawing disipulo, kundi maari rin kitang bigyan ng posisyon bilang elder level sa Dark Horse Martial Sect. Na nagulat namang napasabi si Sogumrak na gaano siya kalakas na ang Power Emperor ay nagbibigay ng ganitong kagandahang alok. Na napatungo naman ang ating bida at sinabi na Mara. Kung iyan daw ay gusto mo. Nang biglang sinabi ni Mara kay Power Emperor na ikinagulat ng ating bida na itong ligaw na baboy, ayaw ko dito. Sasama ko kay Wumuon. Na napangiti naman ang ating bida na napasabi na Mara. Natumawa naman si Power Emperor na sinabi na kahit sa harap ng Power Emperor na ito, hindi ka natatakot. Dagdag pa niya na gusto ko ang iyong kagaspangan. Na sinabi na ni Sword Emperor na kaya't nagpasya ka ng mabilis. Mabuti. Kaya't tapos na ang ating usapan dito, alis na tayo ngayon. Natumalo na si Sword Emperor habang sinasabi niya na kaibigan, kita na lang daw muli sila sa susunod. Na sinabi naman ng ating bida na kung ganun, aalis na rin daw sila. At pagkatapos ay tumalo na sila sa ere na pinagmamasdan ni Power Emperor. Na napasabi naman itong nakangiti na Mara. Dagdag pa niya na makikita ang mata nito na hindi siya angkop para sa apo ng Palm Emperor. Habang nagsusulat ang Sword Emperor sa papel at sinabi nito na kamusta. Marami bang bagay ang natutunan mo? Natumugon ang ating bida na oo, sir. Salamat. Lumingon ang tingin sa kanya si Sword Emperor at sinabi sa kanyang isip na para sa isang batang katulad mo, ang makatagpo sa Power Emperor ng harapan. Ay makakakuha ka ng malaking kaalaman. Inabot niya ang ginawa niya sulat sa scroll at sinabi sa ating bida na may iba pa akong pupuntahan, kaya ibigay mo ang liham na ito sa Insight of the Eight Ghostly Eyes. Natumugon ang ating bida na okay po sir. Naiintindihan ko. At pagkatapos ay mabilis itong tumalon papalayo sa kanila na napasabi pa ang ating bida sa kanyang isip na kamangha-manghang bilis. Hindi siya maihahambing sa amin. Natumingin siya kay Mara at sinabi na isang napakagandang pagkakataon ito para sa'yo. Sigurado ka bang magiging okay ka sa desisyon mo? Natumugon ito sa kanya at sinabi na hindi. Ko gusto ang Lionhead. At ayokong sumama sa kanya. Na napatahimik si Mara. At pagkatapos ay sinabi niya sa ating bida na ako. Gusto mo ba akong ipadala? Nalumingon ang ating bida na sinabi sa kanya na ano. Bakit ko naman gagawin yon? Sinasabi ko lang to dahil sa'yo.
Na makikita ang muka ni Mara na sinabi niya na hindi daw siya aalis sa tabi niya. At gusto daw niya siyang protektahan. Na napatulala na lang ang ating bida sa kanyang narinig at napasabi na Mara. At pagkatapos ito ay numiti na sinabi na okay. Salamat sa iyo Mara. At iingatan din kita palagi. Na namula naman ang pisngi ni Mara na nakatingin lang sa ating bida. Na sinabi na ng ating bida na bilisan na natin Mara. Na tumugon ito na okay. At lumipat ang eksena sa silid na ito na sinabi ng ating bida na Ginoo. Inutusan ako ng Sword Emperor na dalhin sa iyo ang liham na ito. Nabinasa ito ni Insight of the Eight Ghostly Eyes na sinabi niya na natutuwa akong tinanggap ng Power Emperor ang aming hiling. Natumugon ang ating bida na kung gayon alis na daw siya ngayon. Napinigilan siya nito at sinabi na saglit lamang daw. Sinabi ng isang katabi ng ating bida hawak ang plaki na gaya ng iniutos, ipinagbigay alam ko kay Xiao Hu Jinhyun ang tungkol sa kanyang pagtanggal sa posisyon at dinala ang badge ng katungkulan. Sinabi pa ni Insight of the Eight Ghostly Eyes hawak ang scroll na ikaw, Song Woo-moon. Maaari mo bang hawakan ito sandali? Iniabot sa kanya ang badge at sinabi niya na okay. At pagkatapos ay sinabi ni Insight of the Eight Ghostly Eyes na congratulations. Ikaw na ngayon ang pinuno ng Windsword Regiment. Na nagulat naman ang ating bida na napasigaw na ang leader ng Windsword Regiment. At dito na po nagtatapos ang ika-97 kabanata.